dear beloved, Boss Mike, Cervera! Senador Rodante Marcoleta. Naku po, mga kababayan ko, ito na nga ba yung sinasabi ko, putik na yun, sarap talaga maging politiko. Tapos, oy, magdonasyon kayo, hindi ko idideklara to. Ha? O, eto na, mga kababayan ko. O, eto. Pakinggan nyo maigi. O, pasok! Safe na si Senador Rodante Marcoleta sa investigasyon sa kanyang questionableng sose. Sa halip, campaign donors niya, kabilang si Mike Defensor, ang pinakakasuhan. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Terminated na ang motu proprio investigation ng Commission on Elections laban kay Senator Rodante Marcoleta. Hayop na tong pro-China ng senador na to, mga kababayan ko, nakaligtas ano? Ha? Nakaligtas ho, mga kababayan. Oo, tapos ngayon ang problema, yung pong mga nagbigay ng donor o yung mga donor ang ididemanda. Ito ho yung tumanggap eh. Ito ho yung nakinabang eh. Tapos mga kababayan, yung nagbigay pa, yung yung pa yung mananagot. Saan kayo nakakita ng ganun? Mga kababayan ko, yung nakinabang, yun yung ligtas. Yung nagbigay, yun yung hindi pa ligtas. Yung pa yung may demanda. Pinagloloko tayo, mga kababayan ko. Oo. Pinagloloko tayo nito. Pasok! Kaugnay ng alleged discrepancies sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Tangina, demonyo-demonyo yung itsura, oh. Mga kababayan ko, tingnan nyo yung pagmumukha ni Marcoleta, sungay na lang ang kulang, di ba? Abay, kamukha niya na ho si Lucifer eh. O, ayan o, tignan nyo yung mukha. Mga kababayan ko, tuloy. Sa botong 601, pinabura ng COMELEC Anbang si Marcoleta at sinabing walang sapat na ebidensya para sabihing nag-commit siya ng kahit na anong election offense. Oh, ayan, mga kababayan ko, ano magagawa natin dyan? Ano magagawa natin dyan? Ligtas na eh. May magagawa pa ba tayo dyan? Siyempre, yung COMELEC, magbabase lang din daw sila sa kung ano yung desisyon ng Korte Suprema. Di ba, mga kababayan? Magagawa nga naman natin. Kung si George Garcia nga, mga kababayan, wala ring nagawa. Tuloy. Nag-inhibit sa botohan si COMELEC Chairman George Garcia. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel ang hindi pagkakatugma ng SOSE at declared SALE ni Marcoleta. Natuklasan din ng BNC na wala siyang declared donors o contributors sa kanyang naging election campaign kahit na umabot sa mahigit 100 milyong piso ang ginastos niya rito. Paliwanag ni Marcoleta, hindi niya pinangalanan ng kanyang campaign donors. Sarap, no? Ang sarap mag-money laundering sa politika, no? Halimbawa ho, may politiko na nag-donate sa inyo. Kahit ho magkano na i-donate, pwede nyo na hong hindi sabihin. Oo, pwede nyo nang hindi i-deklara. Para nang sa ganon, mga kababayan ko, maging malinis yung pera. Para maiwasan aniya ang pamumulitika sa kanila. Dagdag niya, natanggap niya ang mga donasyon bago pa siya kumandidato. Sa resolusyon ng COMELEC, inaprubahan din ito ang rekomendasyon ng kanilang Political Finance and Affairs Department na ang tanong mga kababayan ko, kung tutuusin na, oo, kasi may umiral na batas eh. Ang tanong ko, anong pagkakaiba nung bago ka tumakbo at nung tumatakbo ka, bago mo matanggap yung mga donasyon mo? Sige nga ho, common sense, ano? Common sense na eto ho pinangsasangga yung mga tuntunin o yung mga batas patungkol po dito sa kanilang mga SOSE, patungkol sa mga pagtakbo nila. Ano? Mga kababayan ko, ano pagkakaiba nun? Bago ka tumanggap, bago ka tumakbo, doon ka tumanggap at tumanggap ka nung tumatakbo ka. Ano pagkakaiba nun? Di ba? Kaya ho mga kababayan, kailangan na ho talaga ng tsatsya eh. Oo. Di ba? Kailangan na ho ng konkon, bahala kayo, tsatsya, konkon. Kung ano pa, di ba? Mga kababayan ko, butas-butas ho talaga yung mga batas eh. Na-memorize na nila eh. Nagamay na nila yung kung paano lulusutan lahat yung mga katarantaduhan nilang gagawin eh. Kaya ho walang napaparusahan, mga kababayan ko. Dahil po sa mga batas
na nakabisado na nila kung paano nila lulusutan. Sa halip na si Marcoleta, ang 3 donors nito ang dapat sampahan ng isang election offense complaint. Grabe. Ang dahilan, Ngayon narinig nyo. Yung 3 donors niya ang dapat daw sampahan ng kaso. Yung tumulong pa, yung sasampahan ngayon. Pero yung nakinabang ha, abay ligtas. Saan kayo nakakita ng ganun? Kung sino pa yung nakinabang, yun ang ligtas. Kung sino yung tumulong, yun pa yung paparusahan. Grabe. Sige, tuloy. biguraw silang magsumite ng kanilang sariling report of contributions para sa kampanya ng senador. Kabilang sa mga donor, sina Michael Tan Defensor, Joseph Varius Espiritu, at Aristotel Baluyot Viray. Ayan na mga kababayan, kasama pa si Mike Defensor. Nako, mga kababayan ko. Ha? Sige tuloy. Para kay Election Watchdog Contradaya Convenor Danilo Araw, weird at delikado ang itinatalagang legal precedent ng COMELEC resolution. Nga. The rich and powerful have a lot to be thankful for to Marcoleta, pardon my sarcasm, because he has provided a blueprint on how to legally cheat your way into not properly disclosing your campaign donations. Ibig sabihin, pwede pala na magkaroon ka ng zero donation at pwede pala na hindi mo i-disclose kung sino-sino yung nag-donate sa'yo, basta siguraduhin mo lang na isusumite o ibibigay yung donasyon sa'yo bago yung simula ng kampanya. Oo nga, kita mo, pwede pala yung ganon. Di maaabuso talaga, madaling abusuhin. Boss Mike, bakit tahimik ngayon si Bobel? Sino yung Bobels? Sino yung Babels? Di ko alam kung sino yan. Aminado si Chairman Garcia na tila nakakapagpahina ito ng mandato ng poll body. Pero wala raw silang magagawa kundi i-enforce ang election laws. Lalo na't malinaw aniya na hindi pa kandidato si Marcoleta nang tanggapin ang donasyon. Sana po ay ma-resolve yan ng legislation. Talaga pong walang magagawa kasi si COMELEC. Sino to? Boss Mike, bakit tahimik ngayon si Baba Bells? Ewan ko doon sa hayop na yun. Baka naipalot yung kanyang baba. Kahit po naman ano ang klaseng interpretasyon namin sapagkat po kailangan po ng pagbabago sa batas natin. Bagaman terminated na ang Yun na nga mga kababayan, kailangan talaga ng pagbabago sa batas para Ay nako, Diyos ko, Pilipinas talaga naman. Ano ba yan? Ibang klase talaga mga kababayan ko. Kaya tayo, alam mo, sa totoo lang, ang yaman ng Pilipinas, totoo ho yan eh. Napakayaman ng Pilipinas. Kung mayaman ang bansa, mayayaman din ang mga tao eh. Ganun eh. Kaya lang talaga itong mga hayop na mga politikong ito eh. Sindikato ho ang politika sa Pilipinas. Tandaan nyo. Ang number 1 na sindikato sa bansa ng Pilipinas ay etong mga politiko. Nakuha nyo mga kababayan ko. Kasi kapag ikaw ay matinong politiko, ang gagawin netong mga sindikatong ito pagtutulungan ka. Tulong-tulong sila para pabagsakin ka. Ganon. Tignan nyo ginagawa kay Pangulo. Matino. Na nagtatrabaho. Halos tignan nyo, nangangayayat na nga ho eh. Anong ginagawa ng mga sindikato na ito? Ayan, sila Sara Duterte. Yung mga yan lahat. Yung mga yan. Sindikato ho. Yan ang number 1 sindikato na dapat sugpuin natin dyan sa Pilipinas, mga kababayan ko. Pag nawala ang sindikatong mga politiko na ito, doon na po lalago ang bayan natin, mga kababayan. Wala na hong ibang pag-asa. Kung hindi sugpuin talaga lahat itong mga politikong mga damulag na ito, itong walang kabusugan, itong mga akala mo madadala nila sa kanilang libingan, yung kanilang mga kayamanan, mga ukon, mga buwaya, mga walang ibang iniisip kundi yung sarili nila. Kita nyo ho? Yan, katulad nila Sara Duterte. Yan. Katulad nila, nila Bongo. Kita nyo mga kababayan, budol din eh. Katulad nila Martin Romualdez, nila Saldico. Nitong si Axi, CWS. Party list. Di ba?
Itong Garjola, ayan, mga yan, hayop yan. Mga kababayan ko, na mga kasabwat ng mga nakaupong mga kongresista at mga senador, mayor, mga governor. Lahat yan, mga kababayan ko. Mga sindikato. Yan ang problema ng bansang Pilipinas. Itong mga putang inan to. Mga kababayan, kung may kapangyarihan lang tayo, isang ano lang ng kamay natin ganun, sana ho mamatay na lahat ang mga sindikato, mga parte ng sindikatong mga politikong ito. Mamatay na silang lahat. Mauuna sigurado dyan. Maghihilahan si Sara Duterte, itong mga Duterte, at saka itong si Martin Romualdez. Maniwala kayo. Di ba? Yan, isa pa yan, si Toby. Kita mo naman Halatang-halata mo naman, hindi na nga natutulog, kakabilang siguro ng pera yung hayop na yan. Diba? Mga kababayan ko, tayo ang biktima. Tayo ang niloloko, tapos kampi pa tayo ng kampi sa mga putang inang yan. Mga kababayan ko. Diba? Tayo kumakampi lang doon sa tingin natin, na alam natin na merong nais hangarin na mapabuti ang mga Pilipino. Wala namang iba nag-iisa lang Akala nyo yung mga nakadikit dyan Akala nyo katulong ni Pangulong Bongbong. Hindi ho. Yung mga yan, mga nakikinabang yung mga putang inang yan. Para ho sa kanilang sariling kapakanan. Diba? Sipin nyo kasing maigi. Naku, ewan ko mga kababayan. Lahat mga sindikato. Sige. Ayan, tama. Ako ngayon, mga kababayan, sa totoo lang kung sana, kakayanin lang ni Nanay Leni, Si Leni Robredo, mga kababayan ko, pakinggan ninyo, ikukumpara ko lang, Si Leni Robredo, mga kababayan ko, walang issue ng pagnanakaw. Walang issue ng political dynasty. Walang issue na mamamatay tao. Malinis mga kababayan ko pero isipin nyo, Sara Duterte, pugad, ng pamilyang mamamatay tao, pamilyang magnanakaw, political dynasty. Kita nyo halos lahat na sila, si Digong, si Pulong, si Baste, si Sara, kulang na lang mga kababayan, si Kitty, patakbuhin na nila Diba? Lahat sila, anak ni Pulong, halos lahat mga kababayan nakaupo bilang kongresista. Pag tinignan nyo yung mga pagmumukha mga kababayan, mukhang mga buhaya na papalaki na. Sige nga ho. Anong gagawin ng mga yan? Mamanahin nila yung katarantaduhan ng lolo nila. Mamanahin yung katarantaduhan ng tatay nila. Mamanahin yan. Kung ano yung kagawian ng lolo, kung ano yung kagawian ng tatay, syempre yun yung mamanahin ng mga anak. Ano ba yan, mga kababayan ko? Hindi ba kayo natatauhan at hindi niyo naiisip yung ganyan? Kaya ako, mga kababayan ko, kung tumakbo si Leni at sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na, eto na, dito na tayo sumuporta. Mga kababayan ko, pati brief ko. Di ba? Ganun tayo, susuporta. Taya, pati brief, mga kababayan ko. Pero, kung sasabihin mga kababayan, tatakbo si Martin dahil merong mga nagtutulak ng ganyan, Tatakbo daw si Martin Romualdez. Anak ng tinapa. Sa dami-dami ng vlogger niya na binabayaran niya, sa dami, sa kapal ng limpak-limpak na salapi na binabayad niya sa PR man niya, mga kababayan ko, wala Hindi talaga maiangat-angat nila. Wala. Walang appeal, walang dating. Bakit? Kilalang-kilala ng mga taong mandurugas Paano mo naman ipagtatanggol yung ganong tao? Sige nga ho. Diba? Halimbawa, Martin Romualdez, tatakbong presidente. Anak ng pating na yan, Diyos ko po. Malamang kulelat yan, mga kababayan ko. At tingin ko, hindi rin niya na sosoportahan ng kanyang pinsang si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ganon. Wala na tayo pagpipilian. Halimbawa, kung walang-wala talaga, ayaw talaga ni Leni Robredo na tumakbo, wala. Malamang. Mas marami ang tangang mga Pilipino Di ba? Malanalo si Sara kung dalawa lang sila.
Oh. Yan. Oh, walang appeal. Oo, kahit anong benta eh. 'Di ba? May nakakausap nga ako mga vlogger niya, wala daw talagang hirap-hirap daw ibenta sa taong bayan eh. Walang dating, wala, ayaw. Oo, kumbaga sa mga kababayan, yung kay Martin para bang kung sa pagkain, yan na ho mga kababayan yung bagoong eh. Oo. Na panghalo-halo na lang ba, 'di ba? Oh, pagkakakain ka, ihalo mo na lang yung bagoong. Ganon. Wala eh. Hindi mo pwedeng kaining buo, yun lang eh. Hindi mo pwedeng papakin. Ano po? Ha? Hirap o iangat kahit kahit payat na. Ganon. O sige ho, kayo, buro. Ay, totoo naman, magalit na magalit sa inyo. Pero totoo mga kababayan ko, kayo ho. Oh, wala ho. Martin Romualdez, wag nyo nang ipilit yan. Yung mga vlogger niya nga galit na galit. Hindi ka naman galit, ano. Kumikita naman dyan eh. Oh, kahit anong gawin ang bigat talaga eh. 'Di ba? Sing bigat nung taga-handle ng mga vlogger niya eh. Ganong kabigat, malas. O, kita nyo ano nangyari. Ilang taon na ilang taon na nilang inaangat si Martin, hindi maiangat-angat. Ang bigat-bigat eh. 'Di ba? Napakabigat mga kababayan ko. Oh, 'di ba? Sige. Dito na tayo. Nasaan na ba tayo? Kay Lenny na lang tayo, ano. Kung sakali kay Lenny na lang. Tuloy. Motu proprio investigation ng COMELEC, nananatiling nakabinbin ang mga isinampang reklamo ng grupong kontradaya. Kabilang dito ang complaint sa COMELEC. Sabi ni Princess, ikaw lang ang galit kay Martin, Mike Cervera. Akala mo lang 'yun. Oo. Wala ka naman sa field namin eh. Kapag nasa field ka na namin, doon mo sabihin na ako lang ang galit. Kahit nga yung mga binabayaran, galit din sa kanya. Kita mo? Binabayaran niya na 'yun galit pa rin sa kanya. 'Di ba? Kaya nga kung mali pala ako, di sabihin niyo sa mga kakilala niyo, close niyo mga vlogger, banatan na ako. Yun yung hinihintay ko, yung mabanatan ako at sabihin na, mali ka, Mike Cervera. Hindi totoo yung sinasabi mo. Bakit walang sumisita? Sige nga, bakit wala? Sasabihin nyo, sino ang vlogger na titira? Bakit wala? Diba? Sino ba yung mga kilala nyo mga vlogger na nagtatanggol kay Martin? Sumbong nyo ko. Sabihin nyo si Mike Cervera, binabanatan yung idol mo. Ganon. Diba? Diba? Yun. Eto na. Bakit galit? Galit ba ako? Hindi naman ako galit Hindi ako galit kay Ninong Martin. Kailan ba ako magagalit doon? Eto na. Pasok. Ombudsman at BIR para sa agenda. Yan, mga kababayan ko, yari si Mike Defensor. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.